we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Imbes na taas singil, Meralco magpapatupad ng tapya sa singil sa kuryente ngayong Hunyo. 12 anyos na dalagita nalunod habang naliligo sa ilog sa Cuenca, Batangas. DepEd Lipa City wala pang natatanggap na memo tungkol sa pagpapatupad ng pag-awit at pag-recite ng bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Oil price hike nakatakdang ipatupad ng ilang kumpanya bukas. At fur baby sa Mabini, Batangas nagpakitang gila sa paddleboarding, windsurfing at kayaking. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inanunsyo ng Meralco ang tapyas sa bill ng kuryente ngayong Hunyo. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, isang magandang balita raw para sa mga consumer ngayong Lunes ang inaasahang pagbaba sa singil ng kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Electric fan, TV, rice cooker at electric kettle. Yan ang mga appliances sa bahay ni Jacqueline na sa tingin niya ay mataas sa konsumo dahil posibleng luma na. Nasa mahigit 1,000 raw ang binayaran niyang bill nitong nakaraang Mayo na mataas kumpara sa dating 700 lang mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Sa init daw kasi ng panahon, posibleng sa magdamagang gamit ng electric fan at ref tumaas ang konsumo. Pero ngayong buwan ng Hunyo, makakahinga na ng maluwag si Jacqueline dahil magkakaroon ng tapyas sa singil ng kuryente ayon sa Meralco. Depende naman nga sa gamit din, kaya tumataas din ang kuryente. Ang bill ng ilaw, minsan kasi depende naman, nababa siya, walang problema, o bumaba kasi ayos lang yun. Pero pag yung pagtaas naman nga, hindi rin naman namin pipigilan yun kasi yun ang nadating sa aming bill. Sa bagong advisory ng Meralco nitong linggo, bababa ng 9 pesos and 45 centavos per kilowatt hour ang isang household na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour mula sa dating 11 pesos and 41 centavos per kilowatt hour. Taliwas ito sa una nilang abiso noong Huwebes. Tataas dapat ngayong Hunyo ang singil sa kuryente dahil sa manipis na supply sa Luzon Grid, ngunit nakipag-ugnayan umano ang Meralco sa kanilang supplier upang hindi singilin ng buo ang generation charges. Very good news daw ito para kay Totoy. Kung maaari nga bumaba pa ng bumaba, para ikangay mag-contingency, yung ibang idadagdag doon, may kakagasusan tayo. Kasabay ng posibleng pagbaba sa singil ng kuryente, magkakaroon din ng delay sa pagdating ng bill, ngunit paglilinaw ng Meralco sa kanilang abiso, ini-adjust na rin nila ang due date para magkaroon pa ng kaukulang oras na makabayad ng bill sa kuryente. Ace, dahil sa inaasahang bawas singil sa kuryente, nais naman ngayon ng ilang mga consumer na magtuloy-tuloy na ito para makabawas naman daw sa kanilang gastusin. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Magpapatupad ng malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis simula bukas. 85 centavos kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, 1 peso and 75 centavos sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 90 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng DOE na isa sa mga dahilan ng pagtaas sa presyo ng langis ang paglakas ng demand sa world market at pagbagsak ng inventaryo nito sa Amerika. Ipinapayo ng ahensya na planuhing maigi ang mga itinerary sa mga lakad para makatipid sa konsumo ng langis. Nalunod ang 12 anyos sa dalagita habang naliligo sa ilog sa Cuenca, Batangas. Nakatutok si Denise Abante.
Nagluluksa at naghihinagpis pa rin si Marlon, ama ng 12 anyos na batang nasawi, Huwebes ng hapon matapos umanong malunod habang naliligo sa ilog na konektado sa lawa ng Taal sa bahagi ng Barangay San Felipe, Cuenca, Batangas. Wala ng buhay nang iahon ang katawan ng biktima na napunta umano sa malalim na bahagi ng lawa habang naliligo rito. Masakit man para kay Marlon ang sinapit ng anak, wala na raw siyang magawa kundi magpakatatag para sa 8 pang natitirang supling. Hindi na po makakapunta ngayon ng ilog pagka ganyan po nangyari sa akin. Kasi masakit din po sa akin. Nang nangyari po rin, nabuhasan po na isa. Kagustuhan nila, kasiyahan nila, pumayag naman ho ako. Hindi ko man nakalain ganyan ang mangyayari. Sa report ng pamilya sa pulisya, nagkayayaan ang mag-aama na maligo sa ilog na sakop ng Barangay San Felipe. Posible raw na hindi alam ng bata ang malalim na bahagi ng lawa kaya siya nalunod. Hindi natin alam yung paliguan na yun kung ang lalim ba nito ay kaya ng bata. Kung nasubaybayan sana nung mga guardian, may possible na hindi mangyari yun. Siguro sa lakas ng current ng tubig, lumalakas yung alon, hindi na nila nakaya yung lalim ng tubig. Ilang araw na ang nakalilipas nang mangyari ang insidente pero ang nanay ng bata hindi pa rin makauwi mula sa bansang Kuwait. Ayon sa nakatatandang kapatid ng biktima, sa June 24 pa raw posibleng makauwi ang ina. Panawagan niya sa pamunuan ng Overseas Workers Welfare Association o OWA. Pinapatagal pa po nila. June 24 pa daw po bago pa uwiin. Pag sahod, marami na po kaming nalapitan. Yung ticket, sa sahod niya po, siya po ang gagastos. Sana po masagot niyo po yung pamasahe ng nanay ko para makauwi po siya agad. Kasi ayaw po siyang pauwiin. Para po makapagluksaman lang po ng ayos yung nanay ko. Sa gitna ng pakikipag-usap ng news team sa pamilya, tumawag si Marites, ang ina ng nasawing bata. Hirap na raw siya sa sitwasyon sa ibang bansa, idagdag pa ang pangungulila sa pamilya at pagluluksa sa anak. Hiling niya, gusto ko po sanang makauwi makabili ako ng ticket ng maaga kasi yung anak ko, hinihintay niya ako para makasama ko yung anak ko. Makita ko kahit huling sandali. Gusto ko pong makita ang anak ko. wala pang tugon sa mga text at tawag ang pamunuan ng OWA hinggil sa hiling ng pamilya. Bukas ang aming tanggapan para sa kanilang tugon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Wala pang natatanggap na memo ang DepEd Lipas City tungkol sa pagpapatupad ng pag-awit at pag-recite ng bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Narito ang report ni Paul Hernandez. Batid ng Education Department ang kumpas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isama ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa weekly flag raising ceremony sa mga paaralan. Pero kung gagawin na ba ito sa flag raising rite sa pasukan sa Hulyo, yan ang hindi pa raw malinaw ayon sa DepEd Lipas City. Once na tayo ay tumanggap ng official communication directing all the public and private schools to implement that particular hymn, so yun ay atin talagang yung ini-implement, atin yung ipinatutupad sa lahat ng eskwelahan. Ayon sa kagawaran, dapat daw i-orient ang mga guro tungkol dito. Hindi raw basta-basta ito gagawin. Actually, kung iyan ay dadating, hindi naman iyan mahirap sa ating mga personnel at sa ating mga estudyante dahil kasi ang dami nga nila sinasaulo, yung pala ang hymn na yun. Sa pananaw naman ng Teachers Dignity Coalition o TDC, sapat na ang lupang hinirang, panatang makabayan at panunumpa sa watawat na bahagi ng flag raising ceremony. Umaapela sila sa Malacanang na pag-isipan pa rin ang pagdaragdag ng bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Hindi naman po mag-edify if ever na ito ay matutuloy sapagkat may obligasyon po kami na sumunod sa panuntunan kung sakasakali bilang mga bahagi ng Department of Education. Hanggat wala pa raw ibinababang kopya ang Central Office ng DepEd, wala pa raw gagawin na pagkilos ang DepEd Lipas City. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ginunita ang Idil Adha o Feast of Sacrifice sa mga Muslim sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pagpapatawad sa kapwa dapat daw manaig. Narito ang report ni Denise Abante. Ipinagdiriwang sa iba't ibang panig ng bansa ang kapistahan ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga kababayan nating Muslim. Isa ito sa mga mahahalagang kapistahan ng mga Muslim kung saan ginugunita nito ang pagsasakripisyo ni Propetang Ibrahim sa kanyang anak na lalaki nang hingin ito ni Allah. Sa Batangas City, sama-samang nagdasal ang mga kababayang Muslim. Itong Idil Adha ay para din pa rin sa
pagganita ng Hajj, buwan ng Hajj, na history ng Prophet Abraham, paano ginawa ng Abraham para sa Islam. Ayun din ang pinakamasya sa aming buhay namin mga Muslim dahil nasagawaan namin yung isang kautusan ng Panginoon ng Eid al-Adha. Nakasentro sa pagdiriwang ang pagtatapos ng isang buwan na pag-aayuno at paggugol ng oras kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ito raw ang panahon ng pagpapatawad nila sa kapwa. Ayon kay Norodin na tumatayong leader ng Muslim community sa Batangas City, pagkakataon din ito ng bawat pamilya na magsaya. Bawat pamilya nagsasaya kung saan nakakapunta ng mga beach, saan puro masaya lahat. Kailangan talaga hindi ipaparamdam mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay masaya tayo dahil naisagawa din na naman natin ang isa sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo man sa pamilya ang 21 anyos na si Anwar, naging masaya pa rin daw ang naging selebrasyon niya ng Eid al-Adha kasama ang mga kaibigan at kaklase. Napakahalaga po sa amin yung Eid al-Adha dahil yun po ang parang selebrasyon po ng mga Muslim. Nagtitipon po kami, nagpapatawaran po ng bawat isa. Sobrang napakasaya po na kahit hindi namin kasama yung mga magulang namin, pero masaya pa rin kami dahil umabot kami sa Eid al-Adha po. Laking pasasalamat din daw ng samahan ng mga Muslim sa Batangas City sa suportang ibinigay ng pamahalaan sa kanila. Unang-unang pagsalamatin natin ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, rin mga sitwasyon natin ngayon sa gobyerno na ibigay nila sa amin na bilang pagsuporta din sa Eid al-Adha ay nagiging haligi na rin ng buwan ngayon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Idinaan ng ilang mag-anak sa Batangas ang selebrasyon ng Father's Day sa pamamasyal sa beach, mga lumang bahay at simbahan. Ang ilang padre de pamilya naman tuloy sa pagbabanat ng buto sa araw ng mga ama. Narito ang report ni Paul Hernandez. Pamilya ang nagsimba at bumisita sa Basilica of St. Martin de Tours sa Taal, Batangas nitong Father's Day weekend. Gaya ng pamilya ni Jing na mula sa San Mateo, Rizal. Masaya. Kasama rin yung pamilya. Siyempre kasama lahat at ma-celebrate yung araw namin ngayon. Marami rin kami ma-experience din ba. Tour naman sa Heritage House ang weekend family bonding ni na Jay. Gaya sa Casa Recuerdos na may pa-souvenir photo ng naka-period costume pa. Regalo sa aming family kasi alam mo naman, pag kami trabaho ka, busy sa schedule, and we're taking this opportunity to be together, lalo na bakasyon yung anak namin. And magandang timing yung Father's Day. Marami nag-reunion naman sa dagat sa araw ng mga tatay, tulad ng pamilya ni Giancarlo galing sa Lemery. Hanga ako sa lahat ng ama. Dahil ako po, as a father na-encounter ko na po yung dapat ma-encounter habang nagpapalaki ng anak. Walang day off ang bangkerong si Henry na pinili pa rin kumayod. Ay pagka ako po kinakapos po kami sa pagkain po sa... Kaya kailangan pong mag-make up at magtrabaho. Espesyal na araw din daw ito para sa solo parent na si Anita na ginagampanan ng pagiging ilaw at haligi ng tahanan para sa tatlo niyang anak. Mahirap na masarap, pero mahirap din. Ako'y nag-iisa na. Iyak na ako sa mga anak ko, siyempre. Nag-aaral pa sila eh. Ang pagiging tatay para kina Henry at Anita, walang pinipiling oras. Mahalaga ang bawat segundo para maitaguyod ang pamilya at wala raw iisang mukha ang pagiging dakilang ama. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Agad binawian ng buhay ang isang ina sa Sariaya, Quezon matapos siyang paluin ng pala sa ulo ng sariling anak. Base sa ulat ng pulisya, natutulog sa kanilang bahay ang ina nang hampasin siya ng pala ng 27 anyos na anak na lalaki, Biyernes ng gabi. Napag-alamang may kondisyon sa pag-iisip ang anak ayon sa pulisya. May sugat sa ulong ina nang isugod sa pagamutan at ineklarang dead on arrival. Naaresto naman ang anak ng barangay tanod sa lugar at isinuko sa pulisya.
Inihahanda na ang kaukulang reklamo sa sospek. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Sa Globalita, sa CCTV footage ng isang jewelry shop sa California, USA, makikita ang isang lalaki na nagsa-cellphone at tila nagbabantay sa pinto. Maya-maya pa, biglang dumating ang ilang kalalakihan. Pinagbabasag ng mga ito ang glass door ng tindahan para makapasok at nang magtagumpay ang mga ito, pinuntahan ng mga lalaki ang estante ng mga alahas. Pinagbabasag ang mga ito at nilimas ang laman ng estante. Wala namang nasaktan sa insidente. Hindi pa matiyak ang kabuang halaga ng mga ninakaw na alahas ng nasa 20 mga sospek. May ilan na raw na nahuli sa mga nanloob sa jewelry shop habang pinaghahanapan ng pulisya ang iba pa. Isinagawa sa Taal, Batangas ang information drive at demo ng COMELEC sa paggamit ng bagong automated counting machine na gagamitin sa eleksyon 2025. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Personal na nagtungo si COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa Taal, Batangas para magsagawa ng demo sa paggamit ng bagong automated counting machine na gagamitin sa 2025 midterm elections. Dinaluhan nito ng ilang mga residente, estudyante at kawani ng LGU. Ipinakita kung paano ang tamang pag-shade sa balota, paglalagay nito sa makina hanggang sa paglabas ng voter's receipt. Ine-expect po natin magiging mabilis ang ating proseso sapagkat bagong makina at hindi po yung mga makina na kailangan paypayan, gamitan ng electric fan o kaya naman mga makina na bigla na lang tumitigil, nasisira dahil syempre luma na nga. Ine-expect natin na ganun kabilis ang proseso natin, lalo na yung pagpapadala ng results. Nagkaroon din ng election information drive kung saan tinalakay ng COMELEC ang kahalagahan ng pagpaparehistro at pagboto ng bawat isa, lalo na ang mga kabataan. Ang first-time voter na si Aaron, excited ng bumoto kaya mahalaga para sa kanya na nakadalo siya sa demo. Mahalaga to kasi mabibilang na yung maboto ko sa mga nararapat na tumatakbo. Mahalaga po yung pagpunta po ng COMELEC gaya po sa aming school kasi po nagkakaroon po ng awareness yung mga students po kagaya namin na kahit po kami ay meron din po kaming karapatan na bumoto, lalo na po kami po ay legal age na. And also para po natuturuan din kami yung tamang proseso po ng pagboto. 110,000 ang mga bagong automated counting machines ang inaasahang gagamitin sa 2025 midterm elections na manggagaling sa South Korea. Tiniyak ng COMELEC ang integridad ng mga bagong makina. Madami sa inyo, lalo na yung mga senior high school na nakaboto ng barangay SK elections nakaraang taon. Subalit, yun po ay manual na halalan. Sa darating na eleksyon, tayo po ay gagamit ng mga makina na katulad niyan. Makabago at masisigurado na ang boto ng bawat isa ay mabibilang at masisigurado na ang dapat na nanalo ang mapuproklama sa ating halalan. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Naglabas ng abiso ang DOLE tungkol sa mga kumpanyang magpapapasok ngayong regular non-working holiday. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Holiday ngayong araw, June 17, dahil sa paggunita ng mga kababayan nating Muslim ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Pero may ilang kumpanyang tuloy ang pagpapapasok sa kanilang mga empleyado, tulad ni Giselle na cashier sa isang gasolinahan. Kesa po kasi nasa bahay is pumasok na lang po tayo kasi po double pay, sayang din po kasi yung sweldo eh. Naglabas ng Labor Advisory ang Department of Labor and Employment o DOLE tungkol sa pagpapasahod sa mga manggagawang magtatrabaho o nagtrabaho ngayong araw. Ayon sa Labor Department, may karapatan sa double pay ang mga empleyadong pumasok ngayong araw. May sinend po sila sa amin na yung ano po talaga, yung pinakapapel po na double pay po ngayon. Galing po sa HR po. Kung hindi naman dumuti, dapat pa rin silang bayaran ng kumpanya ng 100% na sahod sa araw na ito. At sa mga nag-overtime, dapat silang tumanggap ng karagdagang 30% ng kanilang hourly rate. Karapatan po nila yun. Kasi po nga, sabi ko nga, mandatory yun eh. So dapat ibinibigay talaga sa kanila yon. Hindi pwedeng hindi. Kasi hindi naman bonus yun eh. Hindi naman po siya, kumbaga ay additional pay na binibigay po ni company. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na gawing regular holiday ang June 17, 2024 sa bisa ng Proclamation Number 579. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant,
program administrator, staff assistant at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang rider na motorsiklo nang sumalpok sa kasalubong na van sa Agdangan, Quezon. Nakatutok si Paul Hernandez. Humandusay sa highway sa bahagi ng Barangay Salvacion, Agdangan, Quezon. Ang lalaking rider na yan matapos sumalpok sa kasalubong na van ang minamaneho niyang motorsiklo linggo ng umaga. Patay ang rider na kalahok umano sa isang motorcycle endurance challenge. Sa investigasyon, nag-counterflow ang rider. According dun sa investigator natin, nagtanong sila dahil nandoon pa rin yung kasama nung namatay na si Joshua, kasabay niyang nananakbo na nag-overshoot nga at kumain ng kabilang linya itong si Joshua. Hindi na raw nagawang makabalik sa kanyang linya ang rider, kaya nabangga sa paparating na van na patungo sa ng Lucena. Naka-helmet naman daw ang rider. Kaya lang, siguro yung impact talaga ng pagbangga niya ay talagang baka may na-damage na talaga internal organ niya. Ligtas naman daw ang driver ng van. Walang nadamay na iba pang sasakyan sa insidente. Sinusubukang makuha ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang panig ng pamilya ng nasawing rider, pati ang driver ng van. Nagpapatuloy pang investigasyon ng Agdangan Police sa pangyayari. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala pa ring namomonitor na anumang sama ng panahon o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat, partikular sa kanlurang bahagi ng Visayas at Katimugang Luzon. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa buong Katimugang Luzon. Katamtaman hanggang sobrang lakas na ulan naman ang inaasahan sa Mindoro Provinces, kaya mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Magiging maulan din sa iba pang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa habagat. Rumampa sa stage na nakabihis pambabae ang ilang kalalakihan sa Kalawan, Laguna bilang pagbibigay pugay sa ilang miyembro ng LGBTQIA+ community ngayong Pride Month. Silipin yan sa report ni Hazel Alviar. Suot ang naggagandahang gowns at nagtataas ang heels, rumampa hindi mga kababaihan kundi ang ilang mga kalalakihan ng Barangay Mabakan, Kalawan, Laguna. Barako man ang galawan, ang hamon na rumampa sa stage, hindi nila inatrasan makapagbigay lang ng kasiyahan sa kanilang mga kababayan sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Napasaya natin ang ating kabarangay. Talagang masaya sila kasi kita ko naman sa mga ngiti nila at mga galaw nila na talagang nagpapalakpakan. Hindi man sanay sa stage, self-confidence at best effort pa rin ang bawat kalahok na talaga namang hiniyawan din ng mga manunood. Si Jerome at John Rick, dalawa lang sa 7 kumasa sa hamon ng rampahan. Ngayon daw nila naiintindihan ang hirap na pinagdadaanan ng mga sumasali sa beauty pageant. Ang kanilang pagrampa na nakasuot pambabae, pagbibigay pugay din daw sa mga LGBTQ+ members. From lalaki transition to pageant ng mga LGBTQA+ members natin, ng mga kababaihan. Sobrang nakakapanibago, nakakapagod, pero nandun din yung saya. Ramdam mo talaga yung hirap na kami dati nanonood lang kami. Then nung kami na yung naka-experience, grabe pala yung pagod at sakripisyo ng bawat kandidato sa ganitong patimpala. Papasalamat ako sa mga tropa ko na support sa akin. Sobrang hirap din kahit nakapagod din yung experience. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Kabanding ng isang fur daddy sa Mabini, Batangas ang mga fur babies sa water activities. Ang mga alagang aso nagpakitang gilas din sa paddleboarding, windsurfing at kayaking. Tungayan yan sa report ni Paul Hernandez.
Out and about for some pawsome activities ang mga cutie doggies na ito. Playground nilang open sea sa Mabini, Batangas. Langoy aso tricks baka mo. Manilang yan sa kanila. Ang mga crossbreed na Golden Retriever at Labrador na si Maui. At ang mixed na Aspin at Rottweiler na si Jasmine, alaga ng fur parent na si Danny. Yung lugar kasi namin dito sa Mabini sa Batangas, tabing dagat. Tapos lahat kami dito sa bahay ay mga scuba divers tulad ni Kenneth. Tapos syempre, in between the dives, minsan nagpa-paddleboard kami, kayak or windsurf. At yung mga dogs naman namin are inherently natural sa kanila yung mahilig sa dagat. Walang katakot-takot na sumabak ang fur babies ni Danny sa mga water activities. Si Maui, pakitang gilas at kitang enjoy sa paddleboarding. Game na game rin at hindi nagpapatinag sa lakas ng hangin para ipamalas ang galing sa windsurfing. Na parehong rescued and adopted dogs ni Danny, na bahagi raw ng advokasya niyang sumagip sa mga napapabayaang mga aso. So para yung mga dogs na kailangan i-rescue, sana ma-rescue sila mula sa mga streets or sa mga dog pounds. Kasama rin ang wonder dog na si Jasmine kahit pa sa chill na water ride gaya ng kayaking. Sa paddleboard naman sir, hindi naman siya ganun kahirap i-balance lalo na pagkasama si Maui or si Jasmine kasi marunong naman silang makinig na kung napapansin na nila na sabi mong no, na malikot na sila, ang kusa naman sila na nagiging kalma. Dinadala raw ni Danny sa ibang lugar ang mga fur babies para doon mag-surfing. Pero tinitiyak pa rin ang kaligtasan ng mga alaga sa ganitong klaseng water activity. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Silipin ang Father's Day celebration ng ilang kapuso stars. Samantala, nasa Hong Kong na si Alden Richards para sa taping ng Hello Love Again. Narito ang report ni Hazel Alviar. Jamming session with his daddy Jigs ang naging banding at celebration ng Dante Squad. Sa video ibinahagi ni Ding Dong, makikita ang pagtugtog ng drums sa kanyang daddy habang tumutugtog naman siya ng gitara. Nakijamming din ang bunso anak ni Ding Dong na si Sixto na nagpakitang gilas sa pagdadrums. Idinaan naman ni Pulang Araw star Dennis Trillo sa pag-post ng photos at Father's Day message sa kanyang ama at isinabay na rin ang pagbati ng happy birthday sa kanyang ina na nagkataong nagdiwang ng kanyang kaarawan. Surprised naman si kapuso actor Rocco Nacino sa wall recliner na regalo ng kanyang asawang si Melissa Gohing. Ito daw talaga ang dream recliner ni Rocco para sa kanyang game room. Nasa Hong Kong na ngayon ang multimedia star na si Alden Richards kasama si Joros Gamboa at Jeffrey Tam para sa taping ng Hello Love Again na sequel ng Hello Love Goodbye. Makikita sa mga ibinahagi nilang litrato ang kanilang kulitan kung saan din kinuhanan ang ilang eksena ng Hello Love Goodbye. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.